Aba, pati ba naman simbahan hindi na sinanto ng kawatan? Sa Tondo, Maynila, caught on cam ang pagnanakaw sa simbahan ng isang babae. Ang suspect na palagi umanong nagsisimba, kinempo sa mass collection ang krimen sa biktimang taga-kolekta noon ng alay. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, ano po ang sinasabi ng batas sa pagnanakaw sa simbahan o ng mga donasyon? Well, sa ilalim po ng Revised Penal Code, ang pagnanakaw o theft o ang pagkuha ng isang bagay ng walang paalam, well, alam po nating isang krimen naman talaga yan. Kahit nga walang batas, alam nyo naman na bawal talaga yan. Lalo na siguro kung ito ay gagawin sa isang simbahan o chapel o any place of worship o pagsamba. Kaya sa ilalim po ng Revised Penal Code, ang Revised Penal Code po actually yan ang maituturing na Biblia ng mga krimen. Ang paggawa ng isang krimen sa isang simbahan o place of worship ay itinuturing na aggravating circumstance sa ilalim ng Article 14, Paragraph 5 ng Revised Penal Code. Pag sinabing aggravating circumstance, ibig sabihin ay madadagdagan at mas mataas ang penalty ng kulong. Naintindihan naman siguro natin kung bakit ito ay isang aggravating circumstance, di po ba? Parang mas mataas na level ng kawalan ng respeto at level ng kabuktutan kung gagawa ng krimen sa isang lugar na sagrado. Dito rin parang mas mapagtiwala ang mga tao dahil nga safe space po natin, kumbaga. Kaya't parang taking advantage sa pagtitiwala ng mga tao ito, kaya't sabi ng batas, dapat lumala ang penalty. Attorney, ilang beses na raw nahuli ang suspect. Kapag po ba ganitong paulit-ulit na ginagawa ay mas bumibigat ang pwedeng kaharapin sa batas? Well, actually, sa konsepto ng batas natin, yung paulit-ulit na gumawa ng krimen ay pwedeng ang mga aggravating penalty ulit. Nagpapabigat ng penalty ng kulong. Actually, merong tinatawag na recidivism, may reiterasyon o habituality, may habitual delinquency at may quasi-recidivism. Magkakaiba ng konsepto pero ang basis pare-pareho na ang paulit-ulit na paggawa ng krimen ay paparusahan at binadagdagan ng penalty ng kulong. Pero ang requirement ng batas halimbawa para maituring na may recidivism ay dapat nagkaroon na ng final judgment para sa nauna pang mga krimen. Ibig sabihin, para madala siguro ang isang tao, dapat ay makasuhan at masentensyahan sa isang kaso. Dahil kung nasentensyahan na, pero gumawa ulit ng krimen ng pagnanakaw halimbawa, doon lamang mapapatawan ng dagdag na mas mabigat na sentensya. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw dito para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.